Eto nga yung second therapy session ni Zaria at more on arms tsaka legs nga yung ginagawa dito para magkaroon siya ng tibay. At dito nga inaalalayan ko rin si teacher para magkaroon ng focus si Zaria. At kahit hate na hate nga ni Zaria yung pagdapa, at least this time talaga nakisama siya kasi kailangan niya rin talagang matuto kung paano dumapa. Tapos dito nga is yung sa visual niya, trinay din siya lahat ng colors ni teacher kung talagang active siya or talagang susundan niya lahat ng mga colors na ipapakita sa kanya. At medyo matagal nga rin yung ginawa dito nila ni teacher kasi lahat nga ng kulay talagang pinakita sa kanya para rin malaman kung ano yung kulay na hindi niya nakikita o nakikita na. At hanggang sa naubos na nga yung flashcard na may iba-iba yung kulay, at least nakita ni teacher niya na lahat nasusundan niya o nakikita niya na at her age. Kasi meron din talagang mga cases ng cerebral palsy na talagang hindi nila nakikita yung ibang kulay. Tapos dito nga pinadapa ulit siya ni teacher pero kailangan yung mga daliri niya or yung kanyang palad is talagang naka-open kasi para hindi siya masanay na laging nakasarado yung mga palad niya. Sobrang natutuwa rin talaga ako kay Teacher Hana pag nagte-therapy siya kay Zaria kasi habang nagte-therapy siya, marami rin talaga siyang suggestion and recommendation. Tapos lalong-lalo na eto ma'am, pwede niyo po itong gawin kay Zaria pag nasa bahay lang kayo, ganito, ganyan. Syempre lahat ng yun sinasa puso ko talaga at ginagawa ko para kay Zaria. At dito nga pag alam kong kailangan ng assistant ni Teacher Hana, talagang tumutulong ako para magkaroon ng focus si Zaria. Dito nga sa last part ng therapy nila ni Zaria, pinatry niyang upuin si Zaria at kailangan nakatuwid yung paa at sinusuportahan niya nga rin yung likod habang nakaupo sila at dahan-dahan siya nga alis para matuto si Zaria mag-balance na siya lang at para matutunan niya na rin makaupo ng siya lang. O siya, hanggang dito na lang, hanggang sa susunod. Maraming salamat!